Meron palang petisyon ang Light Rail Manila Corporation. Ito po yung operator ng LRT-1 at yung bagong bukas na LRT-1 extension sa Sukat para po magtaas po ng pasahe sa serbisyo po ng LRT-1. Nitong January 9, nagdaos po ng isang hearing tungkol po dito sa petisyon ng LRT-1, ang tinatawag nilang Rail Regulatory Unit po ng Department of Transportation, at ginanap po nila sa headquarters po ng Light Rail Transport Authority dyan po sa Pasay City. At pinamunuan po ang hearing ni DOTR Assistant Secretary for Railway, si Georgette Aquino. At sa hearing, pinaliwanag naman po ni LRMC CEO and General Manager Enrico Benipayo ang merito po ng kanilang petisyon. Dumalo rin po sa naturang hearing ang mga kinatawan po ng mga ilang civil society groups. Tinalakay ang petisyon sa pagtaas po ng pasahe base pa po sa aplikasyon ng LRMC noon pa pong 2022. Huling nagkaroon po ng fare adjustment noong 2023, kasabay po ang LRT-1 at LRT-2. At sa ngayon, ang minimum boarding fee po ay 13.29 o 13 pesos 29 centavos mula po sa dating 11 pesos. Samantalang ang kanilang per kilometer rate ay naging 1 peso 21 centavos. Simula po ng pamahalaan po ng Light Rail Manila Corporation at patakbo po ng LRT-1 nung nag-assume po sila ng management noong 2015, nagsumiti na po sila ng fare adjustment noong 2016, noong 2018, 2020 at ng 2022 yung pinakahuli. Sa kanila pong agreement kasi sa concession, nung mag-assume po nila i-assume po nilang responsibilidad sa LRT-1, may provision po ng fare adjustment kada 2 taon. Kaya mula noong 2015, nakakaapat na po silang submission. Ang nakasalang sa petisyon ngayon na pinag-uusapan ay yung pong petisyon po noong 2022, kung sakaling may makakapasa po yan at maipapatupad. Piniliwanag po ng LRMC ang mga dahilan para bigyan sila ng adjustment gaya po ng kanilang mga pinagandang serbisyo, rehabilitasyon po ng mga pasilidad ng LRT-1, ganun din mga train systems na inayos po nila, at yung mga safety upgrades para po sa kaligtasan ng mga mananakay. Saka sa kabutihan naman po, kabutihan palad, wala naman po tayong nababalita ang mga aberya ng LRT-1 operations. Binigyan naman po ng pagkakataon mga citizens group na maglahad po ng kanilang opinyon ditong nakaraang hearing. Pero binigyan po sila ng 3 araw para magsumiti po ng official position paper dito po sa Railway Regulatory Unit. At ito namang RRU ng DOTR, meron po silang 30 araw para maglabas po ng kanilang desisyon. Kung papasa po ang petisyon, ang mangyayari po ang end-to-end na pasahe ay magiging 60 pesos mula po sa 45 pesos. Yan po ay mula po dun sa dulo ng FPJ station sa Quezon City. At ang minimum fare na 15 pesos ay magiging 25 pesos ba? Parang ganon. Para po yan sa mga single journey ticket, tinatawag. Pero tandaan natin na hindi lahat po ng pasahero ay nag-end-to-end, dulot-dulo po ang biyahe po nila. Mas nakararami po yung short distance o medium distance lang po ang kanilang binibiyahe para makarating po sa kanilang eskwela, trabaho o palengke. Kaya't hindi po nila papasanin yung buong increase. Sa pag-aaral na ginawa po ng LRMC, ang magiging average na pagtaas po ng pasahe kada pasahero ay mga 7 piso at 48 centavos. Sabi po ni Assistant Secretary Georgette Aquino, if there is no fare increase, then it stops there. But if the fare increase would be granted for whatever amount,
the petitioner is required to publish the decision in a newspaper for 3 consecutive weeks. From the last publication date, the implementation of the new fare will be 30 days. Yan pong sabi ni ASEC Aquino. There is a possibility that the fare increase will not be granted. There's a possibility that the actual amount in the petition will be granted. But there is also possibility that it will be granted but at a lower amount. Dagdag po ni Secretary ASEC Aquino. Ipinaliwanag po ni Mr. Benipayo ng Light Rail Manila Corporation ang apila nila sa fare adjustment. Ayon po sa kanya, mula nang mag-take over sila noong 2015, ay nasa 144 na po ang tumatakbong bagon po o light rail vehicles ng LRT1. Mula po doon sa 77 nung sila po ay mag-umpisa. Halos dumoble na po ang bilang po ng tumatakbo. At laging 100% ang performance mo nila sa daily system reliability, sa monthly system reliability, punctuality, at sa availability. Yung binabanggit ko nga na wala po tayong nababalita ang aberya sa kanilang operasyon. Sa kabila ng maaaring magkaroon ng fare adjustment kada taon, minsan pa lamang daw po ginalaw ang pasahe sa LRT1. Yun yung petisyon nila mula 2016-2022 nga na binanggit ko na kanina, ay nakabimbin pa rin po yan. At dahil dyan po, sa kawalan po ng fare adjustment, nagresulta po ito sa tinatawag nilang fare deficit na umaabot na po sa 2.17 billion ayon sa LRMC. Sabi po ni Mr. Benipayo, assuming no fare increase will be granted until 2028, LRMC is projecting a total of 4.9 billion in fare deficit for the next 3 years, bringing the total fare deficit to 7 billion. Yan po ang payag ni Mr. Benipayo. Matatandaan po natin na binuksan po yung mga 5 bagong istasyon ng LRT1 noong Nobyembre. Yun po yung istasyon sa Redemptorist, istasyon po niyan sa may Mia Road, merong bagong istasyon sa PITX, sa Ninoy Aquino Avenue at yung dulo po niyan na Dr. Santos Avenue o sa Sukat, malapit po doon sa kilalang mall. Naiwan po yung 3 istasyon sa Las Piñas, sa Zapote at yung dulo na Bacoor, Cavite. Ayon kay Secretary Bautista na kinumpirma po ni kasamang Johnny Gismundo ng Office of the Author's Secretary nung nakakwentuhan natin noong isang araw, nilalakad po ng gobyerno ang right-of-way para sa agarang pagtatayo po nitong natitirang 3 istasyon. Yung sa Bacoor, yung planong lugar ng istasyon na tatayuan po nila ay magkakaroon po pala ng tulay. Mayroong itatayong tulay sa lugar daw na yon. Kaya mangyayari, ililipat na lang po ng lugar yung pagtatayuan po ng istasyon dyan po sa may Bacoor. Hinahanapan pa kung saan ililipat. Siyempre, sa paglilipat na yan, magkakaroon po ng pagpapalit po ng plano at magkakaroon po ng realignment kung saan nilalatag po ang mga riles na medyo makakadagdag po sa delay ng pagtatayo nitong natitirang 3 istasyon.